Bago ko po simulan ang ating kwento, ay gusto ko lang ipaalam sa lahat na meron po tayong side channel. Ang pangalan po ng channel ay Kwentong Aswang Comics. Doon ko na po i-upload ang mga kwentong series, fiction at iba pang mga marathon compilation. Ginawa ko po ito para hindi na sobrang tagal ang paghihintay nyo ng mga kasunod nating kwento gaya ng Isla de Peligro, Magdalena, Valdemor, Vladimir at ang dalawang pinakabagong series na idadagdag ko na pinamagatang Lihim ng Medalyon at Iyong Asintado. Huwag po sana kayong magagalit ha. Nahihiya po kasi ako sa mga letter sender na matagalan bago mai-upload ang mga story nila. Kaya inuuna ko po palagi ang mga shared story bago ang sarili kong mga kwento. Kung hindi po iyon kalabisan, ay hinihiling ko din po na sana mag-subscribe din kayo sa channel nating iyon. Maraming salamat po. Simulan na natin ang kwento. Ilala sa lugar namin ang pamilya nila Manong Damaso. Hindi po siya yung pari ha. Damaso talaga ang apelyido nila. At sabi pa ni Papa ay Rolando daw ang pangalang totoo ni Manong Damaso. Nagkataon lang na sikat ang Damaso sa kwento ni Rizal. Kaya noong nag-aaral pa si Manong Rolando ng elementarya ay naging tampulan siya ng tukso sa tawag na Damaso. Ito si Mang Damaso ay may malawak na taniman ng mais at kamoting kahoy. At nasa mga edad 50 anyos na. Kinagigiliwan siya ng mga tao sa lugar namin dahil sa kapag panahon ng pinapaani niya ang kanyang taniman ng kamoting kahoy ay ipinamimigay niya sa mga taga-nayon iyong mga reject. Hindi po iyon bulok ha o sira. Ang tinatawag mong reject ay iyong mas maliliit sa medium size kasi meron siyang buyer na kumukuha ng lahat ng naaani at pinipili lang ang large at medium size. Tapos iyong maliliit ay iniiwan na lang. Ang ginagawa ni Manong Damaso ay pinapatumpok-tumpok niya sa kanyang mga tauhan ang mga natira. Tapos kapag nabigyan na ang lahat ng tauhan niya, ay pinapapila niya na ang mga taga-baryo at pinapakuha ng isang tumpok ang bawat pamilya. At hindi lang iyon sa kanyang aning kamoting kahoy. Maging sa mais ay ganun din ang kanyang ginagawa. Kaya talagang masasabing mahal ng mga tao si Mang Damaso. Kahit walang gwardya sa kanyang taniman ay walang nagtatangkang magnakaw dito. Dahil kung mahirap ka talaga na pamilya ay pwede ka namang manghingi diretso sa kanya at bibigyan kanya ng sapat para makakain ang iyong pamilya. Isang araw ay bumakasyon sa lugar ang magpinsang sina Gerald at Iggy o Ignacio. Kilalang pasaway ang mga ito kahit noong kabataan pa nila. Napadpad ang dalawa sa Maynila at parehong nagtrabaho bilang sikyo sa isang construction company. Kahit masasabing hindi naman sobrang laki ng sahod ng mga ito sa kanilang pagiging sikyo, ay sobra-sobrang karangyaan naman ang paraan ng pamumuhay ng dalawa. Nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng lupain at tricycle. Hindi nagtagal ay nabunyag din naman sa lugar nila ang tunay na dahilan ng pagkakaroon nila ng pera at nagmula pa mismo sa pagyayabang ng magpinsan. Ayon pa sa kwento nila sa kanilang mga kainuman ay nagpapalusot daw sila ng mga materyales na pag-aari ng kumpanya at ibinibenta nila iyon sa isang taong meron ding pag-aaring hardware kaya hindi madaling paghinalaan ang ginagawang kalokohan. Idagdag pa na isa sa may posisyon sa kumpanya ay sangkot din kaya madaling mapagtakban kapag may nawawalang materyales. Dahil sa wala din namang naglakas loob pa na magsumbong sa kumpanya, kaya patuloy ang ganong anomalya na kinakasangkutan ng magpinsan. Noong nagbakasyon ang magpinsan sa lugar, ay may mga kasama itong kapwa sikyo na katrabaho din nila sa kumpanyang pinapasukan. Dahil nga sa pare-parehong sangkot sa kalokohan, kaya pare-pareho ring maraming pera ang mga ito noong nagbakasyon.
Halos araw-araw ang nagaganap na inuman sa bahay ni Gerald, kung saan nanunuluyan ang tatlong kasamahan. Kasalukuyan pa kasing under renovation ang bahay nila Ignacio, kaya doon na lang muna kila Gerald pinatuloy ang mga bisita. Isang hapon ay naglalakad sila sa kanayunan at napansin nila ang malawak na taniman ng mais at kamuting kahoy. Sinabi pa ng isa sa mga bisita, "Pare, mukhang pwede nang anihin ang mga mais na ito ah." "Ah, yan ba?" "Oo, pwede na yan," sagot pa ni Gerald. "Ano, kuha na ba tayo?" tanong pa ng isang bisita. Sumagot naman si Ignacio, "Huwag ngayon, mahal na mahal ng mga tao dito ang may-ari ng tanimang yan. Hindi malabong itsutsyo tayo kapag may nakakita. Alam nyo ba na wala pang nagtatangkang pagnakawan ang taniman na yan?" "Ha? Bakit naman?" tanong pa ni Edward na isa sa mga bisita nila. "Ewan, natatakot siguro." "Swerte natin dahil hindi tayo takot. Iyon ngang malaking kumpanya na gagawa nating nakawan ng libo-libo sa mahabang panahon. Iyan pa kaya nakamoting kahoy lang at mais ang tanim?" Sabay tawanan ng magkakaibigan. Kinagabihan ay muling nag-inuman ang grupo. Hanggang sa nagsalita si Edward, "Pare, mukhang masarap i-partner sa inihaw na isda ang inihaw na mais." Sabay tumawa naman si Ignacio. "Alam ko na yung iniisip mo, pare. Matalino ka pala talaga, pare, dahil nakuha mo agad ang naiisip ko," sabi pa ng lalaking si Edward. Tumayo na ang lalaki at sinabing, "Paring Iggy, pahiram nga ng 2 sako dyan, pare, at mag-harvest tayo sa taniman natin." Nagsitayo na rin ang ibang mga kasamahan habang tatawa-tawa sa kanilang planong pagnanakaw sa plantasyon ni Mang Damaso. At naglakad na nga ang 5 patungo sa taniman. Dahil sa probinsya naman ay wala ng tao sa labas ng kanilang mga tahanan sa ganong oras. Habang naglalakad ang 5 ay nagsalita si Emerson, isa sa 3 bisita. "Pare, wala bang aswang dito sa lugar ninyo?" Sumagot naman si Ignacio. "Aswang baka mo, pare? Meron! Kami yun, dahil lahat ng mga bebot dito ay inaaswang namin. Kahit pa nga ang may mga asawa na, inaaswang niyang si Gerald, palibhasa at tisoy. Kaya kahit may mga asawa na, napapabukaka pa rin niya." "Uy, loko! Hindi lahat ha! Yung mga magaganda lang ang inaaswang ko." At sabay nagkatawanan ng muli ang 5. Ilang sandali pa ay narating na nila ang plantasyon ni Mang Damaso. "Ano pare, be our guest, kayo na mag-harvest." Nagsimula na ang 2 sa pagbabali ng mais. Si Edward naman ay nagsimula na sa pagbubunot ng puno ng kamuting kahoy at pinili ang malalaki upang isilid sa sako. Maya-maya ay nagsalita yung lalaking si Edward. "Pare, may etchas pa yata dito. Iba ang amoy eh." Sumagot naman sina Ignacio at Gerald na nanonood sa ginagawang pag-harvest ng mais doon sa unahan. "Hayaan mo na, huwag ka na madami reklamo, bumunot ka na dyan para makaalis na tayo. Iba talaga ang amoy dito, pare." Muli pang sagot ni Edward, pero hindi na siya narinig ng mga kasama dahil naroon na iyon sa unahan sa may taniman banda ng mais. Hanggang sa nakapaglagay lang ito ng ilang piraso sa sako dahil sa hindi niya na matagalan ang amoy. "Ayoko na dito, pare! Ang baho!" Sabay tumayo na ito. Pagkatayo niya ay nakita niya ang isang nilalang na nakatayo sa kanyang harapan. Isang nilalang na mabalahibo ang buong katawan at nangingintab pa. Dahil sa nasisinaga ng liwanag ng buwan ang katawan nito na mukhang naligo sa gamit na asyete ng makina. "Pare! May aswang! May aswang, pare!" Sigaw pa nito sabay ang pagtakbo. Narinig naman iyon ng mga kasama. "Sira ulo talaga tong si Edward. Nagbiro pang may aswang. Sabing huwag maingay eh, baka may dumaan. Maisumbong pa tayo,"
Muli pa nilang narinig ang sigaw ng lalaki ng tulong na nasundan ng isang tunog ng malahalimaw na nilalang. Hala pare, ano yun? Tanong pa ni Emerson. Alin? Tanong din ni Ignacio. Ewan, wala naman ako naririnig. Parang sumigaw ng tulong sa Edward eh. Ay sus, tayo pa ba matatakot sa aswang? Tayo nga ang kilabot na magnanakaw ng Maynila. Tara, bilisan nyo, puntaan na natin si Edward. Tama na yan, hindi na natin kayang ubusin yan. Madami na yung nakuha nyo. Naglakad na sila patungo sa pinag-iwanan nila sa kaibigan nilang si Edward. Edward, pare! Pare Edward, nasaan ka na? Nagpatuloy sila sa pagtatawag pero wala nang Edward ang lumitaw. Nakita naman nila ang sakong may lamang kamoting kahoy at may bakas iyon ng dugo. Pare, may dugo at nawawala si Edward. Tara, alis na tayo pare. Hindi na ito maganda. Mukhang may aswang dito pare. Tara na. Mukhang tama ang narinig ko. Binagit na si Edward ng aswang. Dali-dali nang nilisan ng apat ang plantasyon at iniwan ang mais at kamoting kahoy na kinuha nila. Pagkarating sa bahay ay tuliro ang apat at hindi alam ang gagawin. Naisipan nilang mag-report sa pulis para isumbong ang pangyayari. Kaso naisip din nila na itatanong sa kanila ng pulis kung ano ang kanilang ginagawa sa gitna ng plantasyon. Para hindi na pagdudahan ng mga tao ang kanilang pananatili doon at pagkawala ng isang kasama, ay dali-dali na silang naghanda at bumalik na ng Maynila. Walang nakakaalam sa naganap na nakawan sa taniman ni Mang Damaso, maliban mismo sa kanya. Iba talaga ang tubo ng pananim kapag may dilig na sariwang dugo ng tao at abonong laban mismo ng tao. Nakangiting pagwiwika pa ni Mang Damaso habang tinatadtad ng maliliit ang wala ng buhay na katawan ng lalaking si Edward. Wakas. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Meron pa po pala akong isang ipopromote na channel. Gusto ko rin pong tulungan ito para makatulong sa writer at narrator, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. I-subscribe nyo na rin po sila. Pero wag po sana tayo maging mapanghusga. Para lang iyon sa mga matured o mga taong bukas ang isipan sa iba't ibang mga topic. Dahil romance, love story at erotic ang topic ng mga kwento sa channel na iyon. At ang pangalan po ng channel ay Kapusukan Files. Inuulit ko po ha, para lang iyon sa mga matured na mag-isip at bukas ang isipan. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.